fully operational na at may night navigation pa. Ganyan na po ang estado ng Amandayan Port sa Pasay Samar higit isang buwan lamang matapos maba ang pila ng mga truck sa Samar at Leyte dahil sa pagpapataw ng load limit ng DPWH sa San Juanico Bridge. May balitang pantalaan mula Tacloban City, si Fatima Lumangco. Kung dating mahaba at masikip ang pila ng mga truck sa kalsadang ito papuntang Amandayehan Port sa Pasay, Samar, ngayon ay kapansin-pansin ang pag-igsi ng pila sa pantalang ito. Yan ay matapos maging fully operational ang Amandayehan Port ilang linggo lamang matapos mag-umpisa ang pagsasaayos dito ng mga ahensya ng gobyerno. Ayon sa pamunuan ng Philippine Ports Authority, mula sa dating 2 ay 6 na landing craft tanks o LCT na ang bumabiyahe mula Amandayehan Port patungo sa Tacloban Port sa Leyte. 24/7 na rin ang paglalayag ng mga barkong ito na naging posible dahil sa paglalagay ng ahensya ng 14 na mga navigational aids sa katubigang nakapaligid sa Amandayehan Port. Bunga nito, sa loob ng isang araw ay nakatatawid sa isla ng Samar at Leyte ang nasa 700 na mga trucks. Mula sa Tacloban Port ay tanaw ang pantalan ng Amandayehan at sa panahong opisyal nang ma-turnover sa PPA ang pamamahala rito, nakaabang na ang malakihang pagsasaayos na inaasahang mas makapagpapataas pa sa kapasidad nito. Dati na ring sinabi ng ahensya na maglalaan ito ng higit 400 million pesos na manggagaling sa sarili nitong budget para sa nakaambang improvement project. Matatandaang noong Mayo ay nagpataw ng weight limit ang Department of Public Works and Highways sa San Juanico Bridge para magbigay daan sa pagsasaayos ng tulay. Nagdulot ito ng paghaba ng pila ng mga truck sa mga pantalang tinungkoy bilang alternatibong ruta patawid ng Samar at Leyte. Hudyat sa mga ahensya ng gobyerno para magdeklara ng krisis at madaliin ang pagsasaayos sa transportasyon ng mga kargamento sa rehiyon. Mula rito sa Tacloban City, Fatima Lumangco para sa PPA TV.